Sako ang tungkol kay Arlong dahil isa daw isang piratang fishman na may bounty na 20 million. At maging ang tungkol sa malalakas na pirata na tinatawag na Seven Warlords. Dahil isa daw si Mihawk sa mga warlord. At si Arlong daw ay kasing lakas ng isa sa warlord na fishman. Pero hindi alintana ng dalawa ang panganib na susuungin nila. Sa halip ay magluto na lang daw si Sanji. Nakarating na si Nami sa Arlong Park. Samantala nandito pa lang isang marine colonel na kasabwat sila Arlong para makapaghari ang mga fishman sa maraming baryo. At nang palis na sila ay sumakay sila sa banga ng hinila ng isang octopus. Pagdating ni Nami ay may batang nais ipaghiganti ang ama niyang pinatay pero pinauwi ito ng dalaga para hindi patayin ng mga fishman. Pagpasok ni Nami ay natuwa si Arlong dahil kasabwat pala nila ito kaya nagkaroon ng kasiyahan. Dumating na sila Zoro sa Arlong Park. Kaya natatakot sila Johnny at Usopp. Pero si Zoro ay balak ng sumugod kaya pinupok siya ng dalawa para makatulog. Nakita ni Usopp ang Going Merry. Samantala tinali pala nila si Zoro. Galit na galit na ang swordsman pero sinabi ni Usopp na siya na ang bahala dahil may sugat pa si Zoro. Nadaanan nila ang tatlong fishman kaya kabado ang dalawa. Ngunit napansin ng mga fishman na ngayon lang nila nakita ang bangka kaya tumalon sila sa tubig para tignan ito. Kaya tumalon ng dalawa para makatakas at pag-akyat ng mga fishman ay nakita si Zoro na nakatali. Giit nila Usopp at Johnny na hindi daw nila malilimutan si Zoro. Saka lumangoy at umakyat sa lupa. Ngunit nakita nila na nakabaliktad ang mga bahay doon. Kaya naisip nilang kagagawan ito ng mga fishman. Nakita ni Johnny ang paparating kaya iniwan niya si Usopp. Akala ni Usopp ay si Johnny ang kausap pero nang mapatingin ay napatakbo na lang sa takot. Mabilis tumakbo si Usopp kaya naiwan ng fishman. Pero pinatid siya ng isang bata dahil akala nito ay fishman si Usopp ngunit tinaga ng isang dalaga sa ulo. At nang makitang paparating ng fishman ay titirado rin sana ni Usopp pero pinatulog siya ng babae dahil delikado ang gagawin. Sa kaniloko ng babae ang fishman para maitago nila si Usopp. Samantala nagluluto si Sanji at nang maamoy ng isang halimaw ay lumangoy ito papunta sa kanila. Samantala si Hachi ay nagluluto na rin ng pagkain para kay Momo. Ngunit nagtataka siya kung bakit hindi ito lumalapit dahil nasa ilalim na pala ito ng bangka nila Luffy. Dinala ng mga fishman si Zoro kay Arlong kung saan sinapamukha ni Arlong na mas malakas daw ang mga fishman kaysa mga tao. Saka dumating si Nami at sinabing nagpanggap lang siyang kaibigan upang makuha ang mga kayamanan. Dahil ang totoo ay kasapi talaga siya sa Arlong Pirates. Mula sa tubig ay nagpakita ang halimaw na si Momo dahil sa pagkain na naamoy nito. Sinabi ni Johnny na ibigay na nila ang mga pagkain pero sinapok ni Luffy ang halimaw dahil ayaw nang mamigay. Ngunit muling umahan si Momo kaya pinagtanggol ito ni Sanji dahil nagugutom lang daw ito. Pero pinaamoy niya lang dito ang karne at saka binanatan. Dahil dito ay nagalit si Momo sa kanila kaya binigyan ito ni Sanji ng mas malakas na sipa kaya bagsak ang halimaw. Nagising si Usopp sa bahay ni Nojiko. Nagagalit si Usopp dahil pinalo siya sa ulo nito. Pero depensa ng babae na siguradong tigok siya kung nilabanan ng fishman. Ang bata naman ay naisipaghiganti ang kanyang ama dahil pinatay daw ito ni Arlong. Sinabi ni Usopp na hinahanap niya daw si Nami. At nagkataon naman na kapatid pala ito ni Nojiko. Pinakita ni Nojiko ang litrato dahil makaampun daw sila ng isang babae. Ngunit nagtataka si Usopp kung bakit sumali si Nami sa Arlong Pirates. Natatawa si Arlong dahil walang awa daw si Nami na kahit ang pagkamatay ng sariling magulang ay kinalimutan. Ngunit nakaramdam ng pagkapuot si Nami. Nang mapansin ito ni Zoro ay bigla siyang tumalon sa tubig. Kaya naisip ng mga fishman na nagpakamatay na ito. Ngunit tumalon si Nami para iligtas si Zoro at para hindi maghinala ang mga fishman ay sinimuraan niya ito. Magsabit ng hapon ay nagtago ang mga tao sa kanilang mga bahay dahil dumating sila Arlong. Dahil sadya niya pala si Gensan dahil pinagbabawalan niya itong mangolekta ng mga armas. Nakita ni Usopp kung gaano ito kalaki. Sinabi ni Nojiko na buwan-buwan daw silang nagbabayad sa mga fishman para hindi sila patayin tulad ng nangyari sa baryo ng Gosa na tumawag ang mga kabayan. Niit ni Arlong na kailangan niya ng maraming pondo para makapagtayo ng Arlong Empire sa East Blue. Samantala nakakulong si Zoro ngunit pinakawalan siya ni Nami sa kabinigay ang espada. Binanatan na ni Arlong si Gensan dahil sa pagtatago ng armas ngunit nanatili ang mga tao sa loob. Hindi naman napigilan ni Nojiko na magpakita upang mailigtas si Gensan. Saka lumabas na din ang mga tao para sa kanilang pinuno. Pero pinapatago na sila ni Gensan dahil masasayang daw ang 8 taon nilang pagtitiis kung mamamatay sila ngayon. Dahil ayaw ni Arlong nang may nag-aaklas sa kanya ay nais niyang patayin si Gensan sa harap ng mga tao. Ngunit bago ito magawa ay may tumira sa kanya na kagagawan pala ni Usopp na halatang kinakabahan. Nagalit si Arlong at binuhat ang buong bahay saka ito binalibag hanggang masira. Ngunit nakatakbo si Usopp kaya umalis na ang mga fishman. Dumating si Nami sa village para magpunta sa libingan ng kanyang ina para sabihin 7 milyon na lang ang kulang at pagbibili na niya ang village mula kay Arlong. Samantala sa Arlong Park ay tinapos ni Zoro ang mga fishman na nandoon sa kanyang hintay sa pagbabalik ni Arlong. Ginamit naman nila Luffy si Momo para mas mabilis silang makapaglakbay. Inis na inis si Arlong sa ginawa ni Usopp.
Samantalang si Usopp ay hinahabol pa rin ng mga fishman. Pero gamit ang talino ay nagawa niyang matamaan ang mga ito sa mukha. Saka siya tumakbo subalit napunta sa isang bangin. Pero hindi siya nakita ng mga fishman dahil nagtago siya sa puno. Ngunit nahulog siya sa bangin kaya nakita ng fishman na kamukha ni Diwata. Agad itong lumangoy para puntahan si Usopp kaya nanlaki ang mga mata. Samantalang si Zoro ay naiinip na kakahintay nang mapansin niya ang octopus sa ibaba. Nagpakita siya dito at inakala naman ni Hachi na isa siyang panauhin. Kaya naman binigyan niya pa ito ng ride papunta sa Kokoyashi Village. Nagulantang si Arlong sa kanyang nakita at nalaman niyang si Pirate Hunter Zoro pala ang may gawa nito. Nahuli ni Diwata si Usopp kaya dinala sa Arlong Park. Samantala dumating si Zoro sa Kokoyashi Village kung nasaan daw si Arlong. Habang si Usopp naman ang panibagong bihag ng mga fishman. Nakita ni Kurubi sa kulungan na tila may tumulong kay Zoro. Kaya sinabi nito kay Arlong na baka nag-traidor sa kanila si Nami. Ngunit dumating si Nami para pabulaan na nito dahil mayroon daw silang kasunduan ni Arlong na bibili niya ang Kokoyashi Village. Samantala nalaman naman ni Zoro sa mga tao na nahuli daw si Usopp. Pagbalik ni Hachi ay nakita niya ang mga napatay na fishman. Nang mapagtanto niya na ang salarin pala ay ang lalaking tinulungan niyang magpunta sa Kokoyashi Village. Nagbalak si Usopp na lumaban, pero nang makita ni Nami ay pinigilan niya ito. Tapos kinuha ang patalim at lumapit kay Usopp. Kaya gumamit ng smoke bomb ang sniper. Ngunit nasaksak pa rin siya ni Nami at nahulog sa tubig. Kaya natuwa ang mga fishman na nakita naman ni Johnny. Saka pinaalala ni Nami ang kasunduan nila ni Arlong na ipagbibili sa kanya ng 100 milyon ng Kokoyashi Village. Nakarating na sila Luffy sa Arlong Park pero dahil nangingindo si Momo ay bumangga sila sa bato. Kaya lumipad ang sinasakyang bangka at nabukulan naman si Momo. Napakalayo ng narating ng kanilang bangka sa ere. Hanggang sa tumama sila kay Zoro sa kagubatan at sumalpok sa mga bato. Saka dumating si Johnny at sinabi ang nakita na pinatay ni Nami si Usopp. Samantala may isang nilalang ang naglalakad sa dalampasigan. Hindi matanggap ni Luffy na magagawa ni Nami ang sinasabi ni Johnny. Ngunit dumating doon si Nami at inamin ang ginawa niya kay Usopp. Kaya sumugod si Zoro ngunit pinigilan siya ni Sanji. Pinapalis na sila ni Nami pero biglang humiga si Luffy para matulog. Napansin naman ni Sanji ang gloves ni Nami bago ito umalis. Masayang naghihintay ang mga tao sa paparating na Navy upang kalabanin ng Arlong Pirates. Agad itong nabalitaan ni Arlong nang magpaputok ang Navy sa kanila ng cannon. Ngunit hindi ito umubra sa napakatibay ng mga ngiti ng pati. Tapos naghanda sila Diwata dahil sila na daw ang bahala sa Navy. Magpapaputok sana ulit ang Navy pero dumating si Diwata at tinira ang isang marine. Saka nagpakilala ang pinuno ng barko na si Commodore Purin. At isa daw sila sa mga elite ng Navy pero tinira lang siya ni Diwata. Tapos biglang lumanig ang barko dahil sinira pala ni Kurubi ang ilalim nito. Saka isinulak ni Hachi ang malaking coral reef upang magkaroon ng malaking whirlpool na siyang dahilan kung bakit nawasak ang barko ng mga Navy. Nakita ng mga tao ang sinapit ng Navy kaya napagtanto nilang hindi na sila makakatakas pa kay Arlong. Hindi makaalis ang mga kasama dahil natulog si Luffy. At buhay pa pala si Usopp dahil sinaksak pala ni Nami ang sariling kamay para magpapang pinatay na ito. Nagkainitan naman sila Zoro at Sanji. Pero pag-atake nila ay si Usopp ang tinamaan ng dalawa. Kaya nalaman nilang buhay pa ito. Nakita ni Nojiko na nagpabasag si Nami sa bahay nila dahil nag-aalala pala siya sa mga kaibigan dahil kay Arlong. Nagpunta si Nojiko sa mga bida na sinasabing kailangan na nilang umalis dahil wala silang laban sa mga fishman. Pero hindi nakinig si Luffy sa halip ay naglakad-lakad mag-isa. Dumating si Colonel Nasumi na kasabwat si Arlong at hinahanap niya si Nami. Naalala ni Nami ang kabataan niya noong maliliit pa sila at kasama ang nagampon sa kanila na si Bellamy. Nakita nila Hachi ang nawasak na bangka na ginamit nila Luffy. Nang makita nila si Luffy na naglalakad, kaya nagpunta sila sa dadaanan nito pero dumaan si Luffy nang hindi sila pinapansin. Tinawag siya ni Hachi para itanong ang pangalan. Nagpakilala naman si Luffy at sinabing naglalakad-lakad lang daw siya. Ngunit pag-alis ng bida ay napansin nilang hindi ito nagpakita ng takot sa kanila. Naalala ni Nami ang nakaraan nung nag-aaral pa lang siyang gumuhit ng mapa. Ngunit dahil wala siyang pera ay nagnakaw siya sa bookstore. Pero nabunggo siya kay Jensen kaya nahulog ang libro. Kaya binitbit niya ang batang Nami habang pinapagalitan pero matigas ang ulo nito. Kaya dinala niya ito at sinumbong sa nanay niyang si Bellamy. Ngunit sinabi ng babae na babayaran niya na lang ito gamit ang katawan kaya napaatras si Jensen. Habang natatawa ang magnanay. Pero pagkatapos ay pinagalitan din niya si Nami. Liit ng bata na nagawa niya lang ito dahil wala silang pambili. At dumating si Nojiko na nagyabang na mas magaling daw siyang magnakaw kaya pareha silang nabatukan. Pagkatapos ay natuwa si Bellamy dahil nakita niyang may talento sa pagguhit ng mapa si Nami. Pagsapit ng hapunan ay hindi kumain si Bellamy dahil nagdadayat daw siya pero